Si Pablo isang Pariseo. Hindi rin naniniwala kay Kristo kasi ang Mesiyas. At si Pablo ang persecutor number 1 sa mga alagad ni Kristo. Nang si Pablo ay nagbalak na paghuhulihin ito sina Pedro at mga kasamahan sapagkat nagbabalita nga sila na nabuhay si Jesus. Hindi siya naniwala doon. On the way to Damascus, Jesus appeared to Paul, to Saul. No? A bright light from heaven blinded St. Paul. Ayaw maniwala, binulag siya ng Panginoon. Kaya yung layo maniwala ngayon, bubulagin ng Panginoon. Gusto niyo bulagin? Tulog na yata kayo eh. Gusto niyo bulagin? Gusto niyo bulagin? Gusto niyo bulagin? Yan, lakasan niyo. Otherwise, baka may mabulag sa inyo. Ha? Walang mabubulag sa atin sapat tayo lahat naniniwala. Amen? Pinapaliwanag ko lahat sapagkat paulit-ulit ito ay ating dinaraos taon-taon ng ating Santa Iglesia ang Pasko ng muling pagkabuhay. Pero maraming hindi pa rin naniniwala. Tulad ng mga alagad, hindi basta-basta naniniwala. Ang taong mundo, hindi basta maniniwala. Mayroon nga, pinaghimalaan na, hindi pa naniniwala eh. Pinaghimalaan na, hindi pa naniniwala. So ngayon, ito ang ginawa na Diyos kay Pablo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, nagsalita, buhat sa langit, Saul, Saul, bakit mo ba ako pinahihirapan? Narinig niya. Kasama niya, narinig-tinig. Sabi naman niya, sino po kayo, Panginoon? Tapos sabi niya, ako si Jesus. Ang inuusig mo. Pagkatapos, nabulag si Saul. Nadapa. Hanggang sa inakay na lang siya makasamahan niya. Pero, may balak ang Diyos kay Saul. Para siya ngayon ang magpatotoo. Sapat nung una, ayaw maniwala doon sa mga nagpapatotoo. Nung una nga, sabi ng iba, o diyan sa El Sedal, ang dami nagpapatotoo dyan. Binabayaran ni Bilardi yan eh. Binabayaran ni Bilardi magpapatotoo yan dyan eh. Noon, nasa Focals tayo noon, ang kanyang mga naririnig ko. No? Sabi pa nga ng ibang marurunong, sino ba yung si Bilardi? Saan ba galing yan? Sino ba nabigyan sa kanya ng authority na maghayag ng Ebanghelyo? Anong authority? Lang ikaw ay binyagan. Binigyan ka ng kapangyarihan Panginoon, ipahayag mo ang mabuting balita tungkol kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Hindi mo na kailangan pang humingi ng authority sa obispo kung kanino. Tungkulin ng bawat binyagan Kristiyano ang ipahayag ang magandang balita tungkol kay Kristo. Amen? Baka hindi nyo alam yan. Ha? Tungkulin ng lahat na binyagang Kristiyano na ipahayag niya kung siya'y nananalig at nanampalataya na si Kristo ay muling nabuhay at buhay. Amen? Tungkulin natin about kayo matatakot na kayo sisitahin. Walang pwedeng pumigil sa atin na pagsigawan na si Jesus ay buhay. Sigaw nyo nga. Lakasan nyo. Lakasan nyo pa. Ngayong umaga, pag-uwi nyo, lahat na dadaanan nyo, isigaw nyo yan. Ulit-ulitin nyo. Pagdating sa pintuan nyo, isigaw nyo pa rin yan. Lakasan nyo. Magagawa nyo yan? Sasamahan kayo ng Panginoon, magagawa nyo yan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Amen? So, nagpakita kay Pablo, kay Saul. So, from a persecutor, Saul became persecuted. Si Saul naman ngayon, pinipersecute ng mga kasamahan niyan dating Pariseo. Ano nangyari sa iyo, Saul? Pag-agaling mo sa Damascus, sira na yata ang ulo mo, pinagsisigawan mong si Jesus muling nabuhay. Samantalang inutusan ka namin na hulihin yung mga taong yon na nangangaral tungkol sa pangalan ni Jesus. Anong nangyari sa iyo? Ito na nagkwento siya. Sabi niya, maniwala kayo sa hindi. Sabi niya, totoo ang balita ni Maria Magdalena. Totoo ang balita ni Pedro. Totoo ang balita ni Juan na si Jesus na ating pinahirapan, pinatay at inilibing, muling nabuhay. Nangusap sa akin ang Kristong ito.
mula sa itaas, sila ay muling buhay. Muling nabuhay at nabubuhay magpakailan paman. Ganun na kasigasig si Saul, si Pablo, sa harapan dun. Nililitis na siya. Ang sabi niya, ako'y naniniwala sapagkat naranasan ko rin. Okay, si Saul yun. Talagang nagpakita sa kanyang Panginoon. Binulag at muli siyang dinilat ang kanyang mata. Binigyan siya ng tapang sapagkat siya ay Parisiyo, alam niya ang kasulatan. Ayon sa nasusulat, according to Scriptures. Ganyan kahalaga po ang kasulatan. Ako rin ay nakatayo dito ayon sa kasulatan. I stand before you and proclaim before the world that Jesus Christ is alive because it is written. Nasusulat. At si Jesus din, nang siya'y mangaral, laging sinasabi niya, nasusulat. It is written. Nasusulat sa mga aklat ng mga propita at sa batas ni Moses kung ano ang gagawin sa Mesiyas. Siya'y pahirapan, papatayin, ililibing, subalit pagdating ng ikatlong araw, muling mabubuhay. Muling mabubuhay. Subalit, yaong mga magagaling sa kasulatan at sa mga batas na mga Parisiyo at Iskriba, bulag sa kasulatan. Hindi nila nakikita ang katotohanan na naganap na sa kanilang harapan, sa kanilang kagitnaan, ang nasusulat na kanilang pinapahayag na ipinahayag ng mga propeta. Bakit? Walang pananampalataya. Pag wala tayong pananampalataya, bulag tayo sa katotohanan. Subalit ngayong umaga, ang kapangyarihang ibibigay sa ating lahat, kapangyarihan ng pananalig at pananampalataya na si Jesus ay totoong muling nabuhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And so, brothers and sisters, iyan ang aking mga katanungan na binigyan din ng kasagutan ng Panginoon. But wait a minute. Baka katang-isip din ito ni Pablo? Sabi ko, teka muna, baka ito naman ay katang-isip din ni Pablo, ano? Hindi lang niya nahuli si Pedro, gumawa siya ng sarili niyang istorya. Ano? Ano kaya? Ha? Ano kaya? Hindi ba pala isipan din yan, no? Ay, hindi naman sa atin nagpapakita si Kristo. Sa totoo lang. Ako rin, hinihingi ko na madalas yan eh. Minsan ko nga lang nakarinig tinig, duda pa nga ako kung tinig ni Jesus yun eh. Alam niya minsan, ako'y tinatanong ngayon, may nagtanong sa akin, narinig niyo ba ang tinig ng Panginoon, Brother Mike? Hindi mo ba naririnig na kailangan tumakbo ka na pagka-presidente? May nagtanong sa akin yan. Pwede kong sabihin sa kanila yun, ano? Narinig ko ang tinig. Ay baka naman tinig ko lang yun. Sapagkat gustong-gusto ko talaga. Noon. Ay hindi. Kaya hindi na ako tatakbo. Hindi na ako tatakbo. Uupo na lang. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Pagkalooban ng Diyos, magugulat kayo. Nandun na tayo. Amen ba? Maraming paraan ang Diyos, di ba? Hallelujah. Sabi ng isang nakikinig, sabi, ikaw, Brother Mike, puro ka biro dyan sa entablado tungkol sa pag-presidente. Bakit hindi mo totohanan? Sabi ba naman sinila sa akin kanina, bakit hindi totohanan? Sa loob-loob ko dumating si Senadora Lorin. Sabi ba naman sa akin, Senadora, Brother Mike, magpapahayag na ba ako? Kako ng pag-ibig sa akin? Sabi niya, nagpagtakbo sa pagkapangulo, hindi ko kumibo. Bakit? Pag sinabi kong magpahayag ka, pagkatapos nagpahayag din ako, naunahan pa niya ako. Naunahan pa niya ako. Amen ba? Hallelujah. So naghanap na naman ako. Iyon ay galing kay Pablo. Yung kay Maria Magdalena, kwento naman yun ni Juan, sa Ebanghelyo ni Juan. Sabi kasi sa Biblia, para mapatunayan mo totoo, maghanap ka ng 2 or 3 witnesses. Iba-iba. So naghanap ko sa ibang ebanghelyo. Nakita ko kay Lucas, San Lucas.
According to Luke chapter 24, verses 13 to 35, it says, Now that same day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. He said to them, How foolish you are, and how slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Did not the Christ have to suffer these things and enter in his glory? When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened and they recognized him. John, Paul, and Luke testified and wrote down these things to prove Jesus is indeed alive. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. So, yun. Tatlo lang testigo yun. Ha? Iba-ibang okasyon, iba-ibang situation. Noong araw pa lang yun, ilang ulit na nagpakita ang Panginoong Hesus sa iba't ibang tao na dati niyang nakasama sa mga alagad. Sa mga alagad mo na siya pakita. Una, si Maria Magdalena. Alam si Maria Magdalena, isa yan sa mga alagad, makasamahan. When Maria Magdalena was converted, iniwan niya yung kanyang lumang buhay, sumunod na siya kay Jesus. Alam mo, yung lahat na taong masama ang unang pinuntahan ng Panginoon, mga magnanakaw, mga tax collectors, mga mandaraya, mga prostitutes, yan ang unang pinuntuhan ng Panginoon. Para ano? Parusahan? Para hatulan? Hindi. Para iligtas. Para bigyan ng bagong buhay. Para pangaralan kung ano ang buhay na nararapat sa kanila. At lahat naman na tao na nakakasalamuha ng Panginoong Kristo, talagang nagbabagong buhay. Nagbabagong buhay. Sabihin nyo nga. Ulitin nyo. Ulitin nyo. Ulitin nyo. Kita nyo, kahit sa pagsalita, nagbabago. Nung una, nagbabagong buhay. Pangalawa, nagbabagong buhay. Pangatlo, nagbabagong buhay. Pangapat, nagbabagong buhay. Iyan ang nagbabagong buhay. Amen? Yung papatay-patay, lumalakas. Yung mahina ang loob, lumalakas ang loob. Yung pangit, gumaganda. Amen ba? Yung malungkot, sumasaya. Yung bulag, nakakakita. May mga taong dilat, malaki ang mata. 2020 ambition, walang nakikita. Walang nakikita. Aniwala kayo dyan? Totoo yan. Amen ba? O, tayo mga lalaki sa totoo lang. Pare-parehas tayo, di ba? Sa biglang tingin, ay, ito na yung babaeng hinahanap ko. Ang ganda nito. Ito na ang pakakasalan ko sa 7 simbahan. Di ba? So, talaga kita na. Pagkatapos, ipinakilala sa magulang, sa kapatid, sa kaibigan. Nakita ng kaibigan, pare, yan na ba talaga? Oo, ito hinahanap ko. Anong gusto mo? Babae. Siyempre niya, magandang katawan. Eh bakit 46, 46, 46 yan? Excuse me. Nagbibigay na ako example, ano? Tira mo, yung tingin na nagmamahal, 21, 21. Pero hindi nagmamahal, 46, 46. Nasusunod niyo ba? Pinakikita ko yung iba't ibang tingin ng tao. Doon sa nagmamahal, ang tingin sa pangit, maganda. Doon sa galit, ang tingin sa gwapo, pangit. Tinan mo yung magalit sa akin.
Pangit daw ako. Yung mga nagmamahalan ng tingin. Sino nagsasabing ako'y gwapo? Kaya sinasabi ko sa inyo, sabi ng kapitbahay ko, mga uto-uto daw tayo. Amen? Pero alam niya naman, birds of the same feather flock together. Lahat na binago ni Kristo, gwapo at maganda ang tingin ng Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ayan. So, ang tanong ko ay, okay, makasama ni Jesus yun eh. Sina Peter, sina John, sina Luke, habol naman si Pablo, maaari nagkasundo-sundo yun. Para paniwalain ang mundo. Paano pinatunayan ang Panginoong Jesucristo sa kapanahon na natin? For example, ano ba ang kasulatan? May Biblia ba kayo? Sino may Biblia? Nasa kamay. Nasaan Biblia nyo? Nasa bahay? O itaas ang lahat may Biblia? Taas yung Biblia. Sige, taas nyo Biblia. Yung palang Biblia, diyan sa co-op may mura dyan. Katikismo. Kung hindi ko makabili ang Biblia sa pagkat mahal, may katikismo dyan, 25 pesos lang. Hindi pa kayo makakabili niyan. Ang katikismo niyan sa labas, 200 yan. Dito sa co-op, 25 lang. Bakit? Biyaya ng Diyos sa atin yan eh. Sige, taas nyo, Biblia nyo. Sabihin nyo, Biblia. Narito sa'yo ang katotohanan. Kaya, pag uwi ko, sasaliksikin kita. Hahanapin ko ang katotohanan na nagbibigay ng liwanag, buhay, at kapangyarihan. Anong sabi ng Biblia? Kita nyo? Pati Biblia, may amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Babalikan natin yan. Bakit? Diyan po nagpasimula ang tawag sa akin ng Panginoon. Inuulit-ulit ko sa inyo. Ba't ako nagkaganito? Sapagkat kung ako po ay agaw buhay sa Philippine Heart Center in 1978, dahil sa paglaki ng aking puso at dahil sa mga bara ng ugat ng puso ko, may nagdala sa akin ang Biblia na hindi naman sa akin nagpakilala. Doon ipinakita sa akin ang kasulatan. Isang piraso lang yon na pinakita sa akin at pinabasa. 1 Corinthians 10:13. That verse. Nasusulat doon, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kayang pagtagumpayan. Amen? At sa pamagitan ng kasulatan noon, namulat ako sa katotohanan na totoong may Diyos. Sino nagmulat sa akin sa katotohanan may Diyos? Ang kasulatan. Ang kasulatan. Bakit? Anong sinasabi sa kasulatan? Ang kasulatan daw ay kinasihan ng Diyos. Hiningahan ng Diyos. It is God breath. Ibig sabihin, naririyan ang buhay ng Diyos. Kapag ang isang tao ay kinasihan ng Espiritu ng Panginoon, nabubuksan ang kanyang paningin ng kanyang panampalataya. Nabubuksan ang mata ng kanyang puso. Sabi sa Biblia, may mata ang ating puso. Saka natin naunawaan ang kapangyarihan at kahulugan ng kasulatan. Iyan pa rin ang ginagamit ng Diyos na ito na tumawag sa atin. Kaya kayo naririto, hindi dahil sa narinig nyo ang tinig ni Pablo, hindi dahil sa narinig nyo ang balita ni Maria Magdalena, kundi dahil sa ipinahayag sa inyo ang nasusulat tungkol kay Kristo Jesus. At sa biyaya ng Diyos, tinanggap nyo ang balitang ito. Kaya naman, ang pananampalataya nyo ay nagkaroon ng buhay at kapangyarihan. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos.
Paano ko nasabi yan? Nagtanong po ako kay Brother Peter Gamon. Madalas panauhin natin yan. International evangelist po yan. Sa Inglaterra, sa Amerika, Mexico, everywhere. Maraming pinupuntahan yan. Tanong ko, Brother, sa ibang bansa ba, mayroon din nagpupuyat magdamag para magpuri sa Diyos? Sabi niya, never. Kaya ako pumupunta dito, sapagkat dito lang mayroon yan. Dito lang, sa gawain ito mayroon yan. Amen? Bakit nakapagpupuyat ang mga taong yan? Bakit hindi nakakaramdam ng gutom ang mga taong yan? Bakit hindi nakakaramdam ng puyat ang mga taong yan? Bakit kahit na mainit nagsisiksikan ang mga taong yan? Bakit? Sapagkat taglay nila ang buhay na galing kay Kristo Jesus nating Panginoon. Ayon sa nasusulat. So, sa bandang huli, sabi sa akin ng Espiritu ng Panginoon, basahin mo ang sinulat ni Marcos. Kung babasahin niyo pang mga ebanghelyo, iba-iba ang kanilang sinulat. Dito kay Maria Magdalena, nakita ni Maria Magdalena na. Doon sa isang kay San Juan, doon sa isang ebanghelyo, hindi. Naghahanap pa sila. So dinala ko ng Espiritu ng Panginoon kay San Marcos naman. Ayon sa nasusulat, sinulat ni San Marcos ebanghelyo niya, bago umakyat ng langit si Jesus, inutusan niya ang kanyang mga lagad, sama-sama. Humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral niyo ang magandang balitang ito, ang lahat na manalig at manampalataya, maliligtas. Ang lahat na manalig at manampalataya, sa mabuting balitang ito, ayon sa kasulatan na ito, maliligtas. Maliligtas. Ilan lang yung umemen? Gising pa ba kayo sa malayo? So, yung hindi manampalataya, mapapahamak. Mark chapter 16, verses 15 to 18. Basahin niyo yan doon. At ito po ang isang katibayan na ngayon ay paniniwalaan niyo na totoong si Jesus ay muling nabuhay at kasama natin. Ang sabi niya, ang lahat na manalig manampalataya at mabautisman, bibigyan ko ng tanda. Tanda. Anong tanda? Tanda ng kapangyarihan. Tanda ng kapangyarihan. Ibang klaseng kapangyarihan ito. Noon, tinatakot tayo ng dyablo. Natatakot naman tayo. Noon, tinatakot tayo ng multo. Natatakot naman tayo. Madali tayong takutin. Totoo hindi? Ngayon, pag tinanggap yung kapangyarihan ito kay manalig manampalataya, hindi na tayo matatakot sa multo. Ang multo ang matatakot sa atin. Ang demonyo ang matatakot sa atin. Sapagkat, sabi sa Biblia, pag nanalig ng palataya ka, ayon kay San Marcos, bibigyan kita ng tarat kapangyarihan. Sa pangalan ko, magpapalayas ka ng mga demonyo. Sino naniwala doon? Ang siya, may kapangyarihan pa yan? Yan, may kapangyarihan. Hallelujah. Subukan niyo pag-uwi niyo. Ha? Pagpasok niyo ng bahay, lahat naabutan yung tao doon. Sabi niyo, demonyo, lumayas kayo sa bahay ko. Magugulat yung mga yan. Yung may demonyo, lalayas yun. Yung wala, tatawanan ka lang. Malalaman mo kung may demonyo. Amen? Magagawa niyo ba yan? Gusto niyo magbago ang sambahayan niyo? Gamitin yung kapangyarihan na yan. Binibigyan tayo kapangyarihan, naman natin ginagamit. At hindi lang yun. Sabi pa niya,
Dadampot sila ng ahas. Hindi sila maano. Sinubukan ko na yan. Natakot ako. Hindi ko tinuloy. Hallelujah. Iinom sila ng lason. Hindi sila malalason. Subukan nyo nga. Ang ibig sabihin nun, pag kayo nilason na nyo alam, hindi kayo malalason. Taglay nyo ang proteksyon na yan ng Panginoon. Kaya bago kayo alis ng tahanan, gamitin nyo yan. Bago kayo lalabas ng tahanan sa umaga, hingin nyo ang kapangyarihang yan. Kayo'y balutin ng banal na dugo ni Jesus. Parang hindi kayo sakluban ng mga salot na kumakalat sa ating bayan, sa ating sanlibutan. At ito pa, pwedeng patunayan nyo. At ito'y napatunayan ko na. Wika niya, lahat na mabautismuhan, sa ngalan ko'y ipapatong ang kanilang makamay sa may karamdaman at ang may karamdaman gagaling. Sa pangalan ng Panginoon. Narinig niyo yun? Gising ba kayo? Okay. Bakit ko napatunayan totoo ang sinabi Jesus? Totoong buhay siya. Ito ang resulta ng gawain na ito. Nung matunghayan ko ito, subukan ko ka. Unang sinubukan ko sa misis ko. Kinukwento ko sa inyo. Matapang yan eh. Bisaya eh. Inaaway ko umagang-umaga. Nalilisik ko mata. Ay nabasa ko sa Biblia, may kapangyarang magpalayas ng demonyo. Sinabi ko sa kanya, demonyo! Lumayas ka sa harapan ko. Hallelujah. Sabi niya sa akin, ako ang demonyo mo, ha? Sabi ko, hindi. Hindi demonyo ang aking pinangasawa. Ikaw na demonyo ang nasa katawan ng asawa ko, pinalayas sa pangalan ni Jesus. Layas! Ala, tinulak yung message ko sa kama. Maliligo na pa naman ako. Hallelujah. Pagising niya, bagong babae na siya, bagong tao na siya, wala na yung demonyo. Kita nyo? Napasunog. Sabi ko, totoo ito. Totoo ang Bibliang ito. Kaya, nahibang sa Biblia. Pag nababasa ko, sinusubukan ko. Saka ko naman ituturo sa iba. Amen ba? Tapos, may sakit daw. May sakit. Bato ka may sakit. Hallelujah. May pumunta sa akin. Tutungin. Walang ulo. Ang talampakan. Biyak-biyak. Ang balat. Nagnanana. Sabi naman sa akin, pato mo kamay mo sa ulo ko. Sabi ko, malayo lang, malayo. Pwede malayo. Malayo, malayo. Sabi, hindi. Kailan idiin mo? Hinatak yung kamay, diniin sa ulo. Pumuslit. Hallelujah. Tinamaan yung mukha ko. Takbo ko sa banyo. Hilamos ako. Pinagtatawanan ko sarili ko. Pakaraan isang linggo, bumalik yung mama. Malinis ang katawan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabi ko sa kanya, ikaw ba yon? Ako nga. Wag mo na akong niluluko. Sabi ko sa kanya, ganun ako nang nagsisimula eh. Parang bata eh. Pero hinubo ko ng Panginoon sa katotohanan. Pinatunayan niya na siya nga si Jesus na nagpagaling sa akin doon sa Philippine Heart.